Now let's get to know the situation in Israel from the eyes of one of our kababayans there. And joining us tonight is Danilo Pagkalinawan II, a student assistant for special children in Israel. Magandang gabi sa iyo, Danilo from the Philippines. We're glad that you could join us tonight. Walang siren ngayon, walang alert. Wala naman po. Ikwento mo yung Thanks, karanasan mo kagabi na nagre-ready ka na para makapanayam namin nang biglang, ano ba yung napansin mo? Kagabi po ay 2 times po na nagkaroon ulit ng alarm. Yun nga po, instead na kami ay magpe-prepare ng mga gagamitin pa namin or mag-dinner instead, nagkaroon po ng alarm. Even in the middle of the night, 2 times again in the middle of the night. Napakahirap po dahil lagi kaming kulang sa tulog kahit na papasok pa sa trabaho yung iba. Kung ganun, yung iba ba nagpapagabi na lang sa bomb shelter? Option ba yon na doon ka na lang matulog? Meron pong gano'n, napipil na gusto na lamang magstay sa bomb shelter para for their safety dahil nahihirapan na po silang magtatakbo palagi. Kagaya na lang kagabi yung kaibigan namin dito, kasama namin dito sa hostel na provided ng ating embassy. Sabi niya sa amin, much better yata doon na lang ako sa amo ko o di kaya dyan sa bomb shelter na magstay. And nakatatlong shelter kami na pinuntahan dahil kagabi hanggang madaling araw ay puno yung mga shelter na napuntahan namin. So ang hirap, siksikan kami doon kagabi dahil naka 2 times siya. So medyo feeling namin again, mauulit yung nangyari doon sa may bahay namin. Lumipat ka dyan dahil nasira yung dati mong tinitirhan? Yung eksakto kong tinitira po namin ng mga kasamahan ko, yun po yung tinamaan po nung I think, yung impact lamang po yun, ha? Hindi po talagang yung missile yung bumagsak doon. Bali sa kabilang street pa bumagsak, pero nadama yun sa amin dahil sa lakas ng impact niya. At itong tinitirhan mo ay inayos ng embahada? Hindi po. Bali, nirelocate po kami. Ang sabi ng government ng Israel, yung mga tumutulong po na social worker is dadalhin po kami sa Jerusalem, which is meron silang provided na hotel doon for 1 month para sa aming mga Pinoy. Hindi po kami pumayag dahil malayo po sa mga trabaho po namin. And yung ating embahada, ayan po, sila po yung nagsagot ng hostel na malapit po dito sa location po ng mga trabaho po namin. Yan ba yung just to clarify Danilo, yung sinasabi kasi nung nakapanayam namin si Philippine Ambassador Eileen, sabi niya na meron daw parang isang building, kumbaga na may mga rooms where Filipinos can stay temporarily and provided daw ito ng Philippine government. Is that where you're staying or iba pa? Hindi po, ito po ay isang hostel na sa Israelis. I think yung sinasabi po ni Sir ay yung po yung nasa Tel Aviv po yata. Kami po ay nandito sa isang place pa na tinatawag ay Rehoboth City. Okay. So now it's the 6th day na ng palitan ng putukan between Israel and Iran. Kamusta ang kalagayan mo at ng mga kasamahan mong Pilipino? Kamusta ang yung takot, yung trauma, paano naiibsan yun? Ay, hindi po namin masabi. Talaga pong lagi po kami ninenervous na ngayon. Dahil minsan namali lang yung sa cellphone namin, meron lang the same nung notification ng warning nila, the same lang ng sounds, pero tuloy yung mga kaba namin, talagang nagtatakbuhan na kami. Sasabihin lang namin na, teka, hindi pala ito yun. So talagang, ang hirap pong parang trauma na din talaga. Kumbaga, ewan ko pa, paanong, siguro kung talagang masasabi nilang end of the war na talaga. So doon lang kami maiibsan yung trauma namin siguro.
And Sir Danilo, ito nga po, pinapakita namin yung videos, yung pictures, nung nangyari po dun sa inyong tahanan, sa inyong bahay. And our hearts really go out to you because napaka-devastating and heartbreaking po talaga nang nangyayari dyan. And it is already the 6th day of the attacks. Naiisip nyo na po bang magpa-repatriate dahil over 150 Filipinos na daw po ang nag-request? Isa po ba kayo doon? Sa ngayon hindi pa po ako nakakapagpalista and gusto po namin ma-settle muna kung ano yung mga dapat po namin ma-claim dito sa nangyari po sa amin. Can you elaborate claims that you can make to the Israeli government? Or sa work ba to? Opo. Sa Israel government, kaya saka po dun sa kagaya po ng friend ko na binuhat ko nung gabi nang nadama yung bahay namin. Na-hospital po siya. And then sila ngayon ay naglalakad dun sa health insurance niya and then kung ano po yung maibibigay ng gobyerno sa kanila. And sa part po naman namin, yung mga gamit po namin at saka mga property po namin na belongs po sa amin na napakarami po nun. Bawat isa po sa amin, mga pag-aari po ng mga importante gaya ng mga alahas o mga personal belongings na talagang napag-ipunan po namin bago namin po nabili. And then may positive na nasabi naman po sa amin na maaari po na i-compensate po kami para doon. So ang mga kagamitan mo, iniwan mo na doon? Kunyari, may computer, etc.? Opo, pero po marami pa rin po marami pa rin po yung mga gamit namin po doon na naiwan. Meron po ako na-retrieve ng second day na after po niya, nadali po yung bahay namin. Nagpilit po ako na pumunta doon at nagpaalam ako. Tapos sa likod na ako pinadaan, doon sa may ibabaw nung pinangyarihan. After po ng mabako, nagkaroon po ng medyo daan doon at dinakababa po ako. Na-retrieve ko po yung service na ginagamit kong e-bike at saka yung mga construction tools ko. Very important po sa akin kasi minsan yun din po yung nagiging trabaho ko minsan. Ang importante, buhay ka. Di ba? Number one, yun nga po daw. Yun nga po talaga ang pinaka-importante. At nakakausap po ang pamilya dahil buhay pa po ako. May mensahe ka ba, Danilo, sa iyong pamilya nandito sa Pilipinas? Sa pamilya ko po na nasa Pilipinas, wag na po kayong mag-alala masyado at sa tulong po ng gobyerno ng Israel at ng ating gobyerno ay nasa maayos naman po kaming kalagayan. At safe naman po kami. Sa aking ina, wag po kayong mag-alala at magkikita-kita rin po tayo pagdating ng time. Sir Danilo, ano po ba ang naririnig nyo from the Israeli government? Magbubukas na daw ba soon ang airspace para makalipad na yung mga tao, makapag-evacuate? And itong pag-process ng insurance, which is the reason why you are choosing to stay, kailangan ba physically present? Hindi po ba yan magagawa electronically na lang para at least nasa safe na lugar na po kayo? Talagang gusto mo siyang pauwiin, Well, tama ho yan. Maganda ho yan. Talagang dapat mag-prepare na din talaga kami. Siguro, within this day, meron na rin kaming result. Binigyan na kami nung pinaka manager nung bahay na titira namin, kami tenant, binigay na sa amin yung kanyang information. So, after this, makakapag-decide kami kung ano talagang gagawin namin. Kung magpapalista rin kami or what. Anong masasabi mo tungkol sa alok ng gobyerno na maaring bigyan kayo ng 4 na buwan na sahod para kung kayo ay pumiling umuwi, para kayo ay, kumbaga, makapag-settle muna dito sa Pilipinas habang naghahanap ng bagong trabaho? Anong reaction din ng mga ibang kababayan natin dyan? Ma'am, the first reaction is that true? Hindi po ba fake news yan? Kasi po, dito ay hindi naman po sa maliit sa ating kinikita sa Pilipinas. Kung masipag ka lang po dito, ay kikita ka talaga ng gusto, no? Totoo ba talaga kaya yung alok ni Sir Kakdak na 4 to 6 months susuplayan nyo kami
at parang susweldo kami sa kanya. So kung gano'n, may nagtanong mo sa amin kanina totoo ba yun or what? Kasi magpapalista ako, sabi ng isang kasama namin. Totoo naman. Which is good. Totoo Which naman. is good. Well, we'll hold him to his word. We'll hold him to his word. At saka, meron naman kayong kontribusyon, di ba, kayong mga OFWs sa pondo. Kaya dapat, pagka may mga ganitong sakuna na hindi inaasahan, doon kukuha ng pondo. Sir Danilo, matanong ko lang din po, kamusta naman ang supplies dyan ngayon sa Israel? Because we heard this report na parang hirap na daw po kayo sa tubig dyan. Tama po ba yun? Oo, kasi hindi kami sanay lang uminom dito sa may sa may water line nila dahil yung Israelis nga bumibili rin ng mga bottled water. And naglibot kami, naghanap kami. Merong tubig na binibenta yung isang supermarket dito na napakaliit na 6-pack. Napakamahal. Sobrang mahal. So, hindi naman yun ang regular na binibili namin. And wala talagang mabili na kagaya ng dati. So, ikot hanggang makatagpo kami. Napakalimitado na. And isa sa mga, kumbaga parang magpapanik buying ka ba or what? Ano bang meron? Ano bang nangyayari talaga? Ito na ba talaga yung magkakaroon ng store? Ang hirap mag-isip, ang hirap din bigyan ng eksaktong word. Ano na ang eksaktong natin mangyayari ngayong araw, yung mga panahon na to. What about other basic necessities bukod sa tubig, pagkain, fresh food? Available pa ba or puro yung mga delata na lang and packed food? Hindi, ma'am. Yan naman po ang maganda rito sa government nila, no. Nandiyan po, yung pagdating sa mga foods, nandiyan, talagang ready lagi sila na open ang mga supermarket. May mabibili ka din talaga. Yan lang po, medyo pahirapan siguro. Medyo nauhuli lang kami dahil may mga trabaho or talagang nauubos-ubusan lang and then the other time. Ngayon, hindi pa rin ako sumubok ulit dahil may mga ibang bago kami nagawa. Malalaman. Pero goods naman ang mga pagkain. Oo. Danilo, I suppose mahirap talagang isipin pero we'd like to ask you kung 50-50 ba? Ano bang decision mo na umuwi o manatili dyan? Kung anong tansya mo? Meron po akong, kung sa 100%, may 80% na po akong naiisip na talagang iyon ang gagawin ko after this mga proseso. All right. Well, we hope you will keep safe and also the rest of our kababayans na kasama mo. Ikaw ba'y nagtatrabaho pa? Patuloy ang trabaho doon sa special needs school, right? Yes, ma'am. Sabi po ng aking manager dun sa school ay until hindi nagiging okay yung situation, wala muna po kaming pasok. Okay. Okay, ingat kayo dyan. Maraming salamat. That was Danilo Pagkalinawan, the second joining us from Israel.